sa sumpa. Yan ang buhay ni Mercedita. Masama ba yun o hindi? Mabuti ba yun? Well, dalawang bagay na nagpapaalala sa atin. Una, ang kamatayan ay dumarating sa di natin inaasahan. Yun ay maliwanag na patuloy na ibinalaman sa atin ang buong kapal. Sa maraming pamamaraan, dumarating ang kamatayan. At sabi nga ako sa banal na kasulatan, sa mga panahon na hindi namin namamalaya. Swerte yung iba. Mayroon din daw namang iba na sa tingin nila ay yung mga ilang mga napahirap ko ng Santo Odio. Bahagi yung sinasabi sa akin natin. Sa tingin ko ako ay mamamatay na. Mayroon ng tao na nakakaramdam kung oras na niya yung kamatayan. Mapalad sila. Kasi yun ay ilan lang ang mayroong kakayanan na malaman kung oras mo na. Pero kalimitan, hindi natin alam kung kailan tayo, sabi nga, kukunin ni Lord. So bahagi yun. Kaya ano yung paanyaya na pinabayad na Jesus? Dapat alin, ang buhay natin ay palaging handa. Kaya nga napakalaga yung pagkilos na nakita natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano Katoliko, lalong-lalo sa pamagitan ng paggabay sa atin, sa pamagitan ng regular na pagtanggap ng mga sakramento. At tulad halimbawa ng alin na sakramento ng kumpisal. So at least, Father, wala na akong malaking kasalanan. At least mamumpisal ka kapag panahon ng Advento. Kasi panahon ngayon ng Advento, nagpakumpisalan tayo. Ina-announce at saka panahon ng Quaresma. Kasi ano yun yun ang pinapahayag na Diyos, huwag kayong mabalisa. Kasi naka-in-place, nakalagay. Well, kapag may kasalanan na nakita, as soon as possible, dapat ka mag-umpisa. Pero kung sabihin ko na, wala na akong kasalanan na malaki, at least mag-umpisa ka panahon ng Advento at Quaresma. Kahit na nakapagmura ka lang doon sa kapitbahay mo, kasalanan din mo. So bahagi yun na yun ay alin. Yun ay kung tawagin natin ay insurance natin. Kung palagi tayo, regular tayo nag-umpisa, sabi nga ako sa batas ng simbahan, at least once a year, kahit na wala tayong kasalanan, yun ay insurance natin na rin. Hindi ka nagpupunta sa impyerno. Yun yung maniwala na nawa yung aking tao natin. Kaya kasabi mo, tanong ay, diretso ka na ba sa langit? Depende na yun sa iyo at sa Diyos. Kasi baka sabihin ay, katulad na naman halimbawa, itong mga input ngayon sa flood control projects sa Pangurao, maaaring nakapag-umpisa ng mga yan, pero namatay. Pupunta na ba sila sa langit? Kung sila nakapag-umpisa, hindi sila pupunta sa impyerno. Pero sa ating paniniwala, ay sigurado natin, kung hindi pa nila naibigay yung inihingi ng katarungan, hindi nila naibalik ang kanilang pagkukurakot, dadaan mo na yan sa pagkukurakot. So yun po nawa yung mga tao natin. Pero yun yung pinaka-main assurance. Hindi na tayo pupunta sa kaparusahang walang katapusan.
At yun yung bahagi. Pagtanggap natin ng kung sakramento ng kumpisan o ng komunyon. So bahagi rin yun ang makita natin. Yun yung napakahalagang tulong mo para sa atin na maging gabay natin sa ating pagkilo sa daigdig na ito. Yan po yung binigay sa atin para alin. Kasi pangalagaan yung biyaya na ipinagkaloob sa atin nung tayo ay gininyagan. So kaya sana po pakinabangan natin. Pangalawa, sabi nga natin ay namatay sa sumpa. Well, kahit sabi mo nga kahit ano yung ginagawa mo, ay pwede kang mamatay. Pero maliwanag natin, hindi naman kasalanan yung pagsumpa eh. So, at kung tutusin nga, makita natin natin, yung ating pananampalataya nagsasabi na gawin mo yung gusto mo. As long as hindi ka nagkakasala. So, bahagi mo. Kaya, para kay Marcelita, yun ang kanyang gusto, na magay siya o, hindi at least, ay bago siya nalagutan ng imina, ay ginagawa niya yung gusto niya. Kasi yung ating pananampalataya, isang pananampalataya natin, sabi nga ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, yung langit, yung kaligayahan walang katapusan. Pero yung kaligayahan, hindi lamang natin matatagpuan sa langit, kahit dito sa lupa. Kaya magpapaalala din sa atin natin na as long as hindi kasalanan niya, alam naman natin kung alin yung kasalanan, ay gawin natin. Bahagi mo yun kung saan makita natin. At kung sakali mang tayo abutan na oras natin, wala tayong pag-aalalahanin. Bakit? Kasi yan ay bahagi ng ating nakikita natin. Gusto ng Diyos na tayo ay ligaya habang tayo naglalakbay patungo sa kanyang kaharian sa langit. Kasi yun ang tulong ni Jesus, kaligtasan. At yung kaligtasan na yan ay simulan ipinagkaloob sa atin mula nung tayo biniligan. Ano lang yung kailangan natin? Pag-ingatan natin yan. At paano natin ang pag-ingatan? Ay sabi nga natin, umiwas sa kasalanan. Kapag gumawa ng kasalanan, ng mangumpisal at gumawa ng mabuti, bahagi yun na kung saan ay makita natin. Ang sa ganoon ay ibig namin pakinabangan ng pagliligtas ng ating Diyos. Na itinulog natin na nawa ay higit na mapagsaluhan ni Melchizedek ngayon sa panahon na ito ng kanyang pagkahak sa landas ng buhay na walang